Hello, magandang umaga po mga katropa. Ito po ulit si Jokas at share ko lang sa inyo ang experience ko dito sa SS Malabon. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para sa mga karagdagang video na i-upload natin. So, ito po mga katropa, kahapon po galing kami sa SS dahil nilalakad ko po yung retirement ko, and binabalik kami ng isang empleyado ron para mai-file ko na, kasi bali mahigit 2 years ko na pong inasikaso simula nung wala pa pong pandemic nun. And since nangangailangan ako ng ngayon dahil retired na nga at walang trabaho, so kailangan nang kunin yung kinontribute natin sa kanila. Tama po ba? So ito po nangyari mga katropa. Pinabalik nga po ako ulit doon para magdaim. So natapos ko na po yun ng online. Ang need ko na lang po, ibabalik ko na lang doon sa tao, dahil sabi niya naman yun muna gawin ko. At pag nagawa ko na yun, bumalik ako sa kanya. So kinabukasan bumalik po ako, pero wala po yung tao, hindi daw pumasok. Ang inaano ko, sana pagka maglilive sila, meron silang reliever para yung mga tao naman hindi pabalik-balik. Alam nilang pandemic, mahirap maglalabas sa karsada. Tama po ba? So para sa na iwasan yung mga ganyang lakaran ng mga tao, pabalik-balik sa kanila, sila ng reliever kung a-absent man sila, para maging smooth ang transaction ng mga tao at hindi na magpabalik-balik dahil sa mahirap, dahil pandemic po ngayon, gaya na sinabi ko kanina. So ito na nga po nangyari. So ang nasa po ako, SS na Malabon, yung tanong ako sa security na babae, ay hindi nga alam gagawin dahil walang araw. At tinatanong ko sa kanya kung sino ang pwedeng alternatibo na pagbigyan ko ng papers ko para hindi na ako magbalik-balik. Total, natapos ko na yung online at isasubmit ko na lang yung mga original documents for verification, di ba? Tapos ko na rin yung sa bangko. So tinuro niya nga ako, may sumagot na isang yung security guard, yung lalaki. Sabi niya, pag hindi mo alam dito mo dalhin. So pumunta ako ron. Itong security guard na po, napaka-astig ang kaya kung kayo mga katropa madadaan kayo sa sa SSS Malabon, obserbahan niyo po ang asal nitong security guard na to. Medyo magaspang po siya magsalita dahil ito nga po nangyari. So nasa kanya ako, pinakita ko yung papel ko tsaka yung message nung dahil ako medyo high blood na rin ako ayoko nang pabalik-balik. Unang-una pandemic po, di ba? At senior citizen na rin po ako, so prone po ako sa mga ganyang sa COVID na yan, di ba? Yan ang sabi ng IATF. So sabi ko po sa kanya, sino ang alternatibong tao para ma-submit ko itong mga requirements ko for verification, dahil tapos na ako lahat. Ito na lang. Wala siya dahil case. Pinaiiwan na naman ako ng fold envelope doon. Sabi ko, naku, makakailang beses na ako nag-iiwan ng envelope yan. Aba, akalain nyo, ang Xerox dyan 5 piso per page. Ilang pages yung isa-Xerox mo? Buti kung may pera ako may pera, di ba? So sabi ko, hindi na, ilang beses na ako nag-aano dyan ng envelope. Ang tinatanong ko sino mo pwedeng alternatibong
mapaghabilan ko nito, yun ang kailangan ko malaman. So, wala siyang maayano dahil umabsent nga raw at bumalik na lang daw ako. Kako pandemic ngayon. Hindi advisable na maglabas-masok ang tao sa kalsada. Di ba? Dahil yan ang bilin din ng IATF. Naku, hindi naman essential, huwag nang lumabas ng bahay. Better stay at home, di ba pa? Tama. So, yan ang sinusunod kong protocol. How come na hindi nila alam ang mga protocol na yan? Sana, nasa gobyerno sila, alam nila yan, di po ba? Then, one more, nabwisit pa ako sa niya. Sabi ko sa kanya, sana sa pagka, yung mga contribution, yung asikasuhin niyo yung tao, huwag ganyan ang ang asal niyo sa mga miyembro. Dahil, kami ang nagbabayad ng mga miyembro, kami ang nagpapasahod sa inyo. Tama po ba? Mali. Diba? Aba, alam niyo ba? Paano gagawin mo hindi ka mabubuisit at maha-high blood? Sagutin ka ba naman na? Bakit milyonaryo ka ba para pasahurin mo ako? So, out of tune, di ba? So, nabuisit na ako. Na-high blood tuloy ako. Dahil sa katarantaduhan niya, nung nasagot niya. Hindi po ba kabastusan yan? So, sana kung may makakapanood itong video na to, gawan nyo naman ang action SS Malabon. Etong security guard nyo na to. Aba, sagutin ka pa naman, pare-pareho naman po tayong pare-pareho tayong miyembro. Bakit milyonaryo ka ba para pasweldohin ako? Tama po ba? Samantala sinabi sa kanya, sana ayusin nyo ang servisyo nyo sa tao dahil sa amin kayo kumukuha ng sahod. Di po ba? Tama. Huwag siyang bastos sumagot. Pilosopo eh. Sino matutuwa sa kanya? So mga katropa, yan lang po ang inano ko sa inyo. At kayo na bahalang umusga at lalo na ako senior citizen na ako, high blood ako, kaya nagpapanting ang ko pag ganun sagot sa akin, pabalagbag, pilosopo. Matutuwa ba kayo pag ganyan ang sagot sa inyo ng tao? So hanggang dito na lang po at panoorin niyo yung video. Marami rin nagrereklamo dyan sa Malabon na dahil in fact meron po ako na-interview na isang nagpa-file din ng at eto po, nagagalit din sila. Marami po talaga nagrereklamo dyan. So kung sa mga administrator dyan, sana pasyalan nyo itong Malabon na to at gawan nyo ng action, especially itong hambog na security guard na to. Parang yan ba tinuro sa kanang training nila, ganyan sumagot sa mga miyembro. So sana meron silang etiquette sa pagsagot sa Kung tama lang ang sagot niya, kung hindi lang sila mag-aastig, di wala sanang problema. Matutuwa sa kanilang mga tao, mga miyembro, di ba? Alalahanin nila, pandemic po ngayon, mahirap maglabas-masok sa bahay. So sana sundin nila yung protocol na yan. At isa pang advice ko, kung a-absent po sila, sana magtatalaga sila ng reliever para smooth ang transaction. Di po ba? Hanggang dito na lamang po. Sana ma-actionan ng kung sino man makapanood dito. Kayo na bahala magano. At yan po ang hinaing ko lang. Dahil ako'y isang senior citizen lang. At kaya ako kinukuha ang aking retirement dahil ako ay mahirap na tao lang, hindi ako milyonaryo. Gaya nung sa piniloso po ng security guard na yon. So, please subscribe and hit the bell button for more notification. Maraming salamat po mga katropa. Ha? Ano na? Sa Monday na lang bumalik kasi Sir Victor na lang daw kausapin mo.
nangyari dyan? Hindi ka na makapag nagtanong ka mag-iinis na sila, sasabihin. Ako, Number ka na, mag-antay ka. Naan talaga ako yung tumaas yung presyon ko eh. Ay, siyempre, ilang taon na po kayo. Ako nga po na January Pucha, lang. nagpahil ako 60 ah. 60 years old ako kasi hindi na ako nakaalis trabaho eh dahil hindi na ako nakatakbalik eh. Opo, opo. Ano na akong taon yun? Magsi-62 na ako. Oh, tagal na nga po. Di ba? Tuloy-tuloy naman ang hulog ko. Kung may dapat maaburido yun, kayo yun. Kung mas Hindi. may dapat, Hindi ko ito yung sinasabi ko tayo yung papasahod sa kanila, di ba? So, ano naman yun? in return naman sana, maging maayos. Kailangan natin, gaya ko, ako hindi ako nakatanggap ng Lahat ng mga government employee tayo ng papasahod. hindi ako nakatanggap ng ayuda na yan, no? Dahil nga, ano ko ng SS, may SS ako. Opo. Oh. Pagkatapos ganito, ito yung naasahan mo. Wala akong trabaho. Tapos sabihin itong loko na to, hindi naman daw ako milyonaryo. Natural. Kaya nga ako nagpupunta rito at kinukuha ko yung retirement ko eh. Yung hinulog ko eh. Dahil hindi ako milyonaryo, di ba? Kung milyonaryo ka ba? Ay, kung milyonaryo kaya ako sa kanya. Saksak sa bagay, di ba? Ang kinukuha lang natin, yung sa atin. Pera natin yan. Sa tatay ko. Di ba? Hanggang ngayon po. Sasagutin pa ako, hindi naman daw ako milyonaryo. Totoo. Ay kung milyonaryo ba ako, di binigay ko na lang sa kanya. Nabuli ko, di ba? Loko pala to eh. Ayan. Loko yan, oh. Eto, panoorin mo sa YouTube to. Na ano ako eh, vlogger ako eh. Jokas. Jokas. Jokas TV. Hanapin nyo na lang. Binlag ko na dati to eh. Ito itong loko na to. Ito yung loko. Yan o, yan. Yung siguro bastos kausap. Yan. Ito po ang bastos na kausap na ano. Yan. Mayabang. Ayan. Yan. Nakita ng spirit na yan. Yan ang mayabang na security ha. Tandaan nyo.